Hello! Ngayon pag-aaralan natin kung paano mag-apostille ng documents. So una, pumunta sa webpage na appointment.apostille.gov.ph. Tsaka i-arrow down, click I agree. So always remember na pag nag-ano na kayo dito nag-set na kayo ng appointment, may 1 hour kayo na bayaran yung appointment nyo. So we'll talk about that further as we go along. Now, important reminders, minors are not allowed to book for an appointment. Now, kung hindi ikaw mismo yung magpunta doon or pupunta doon sa TFA, so you need to have an authorization letter. Now, if the requesting party is duly authorized representative, a copy of documents owner's signed authorization letter and a valid ID. So it might be scanned or printed. Tapos i-submit niyo po 'yan sa upon processing. Alright? So if the document is minor, dapat meron po tayong SPA executed by the parents must be originally presented. So for example, yung lola mo process, mga gano'n. So kailangan natin ng SPA galing sa atin mismo ng mga parents. Now, after reading these important reminders, click next. Now, what is the purpose of your appointment? Of course, magpapa-apostille tayo. And then, click next. Tapos, pili kayo kung saan kayo magpapa-apostille. Kasi sa amin, sa Region 6, meron kami isa lang, wala po sa Bacolod, kundi meron lang kami isa sa Iloilo. So, from Bacolod, nag-cross po kami ng Iloilo para po magpa-apostille. Now, uh, click, you need to scroll it down. Okay, so sa Bacolod meron po kami dun sa ano, sa Robinsons po, 'yun. Na ano ba yung mga, papeles na pinapa-apostille natin? Una, yung NBI clearance natin lalo na 'pag mag-abroad po tayo kailangan po talaga ito. Yung marriage certificate, birth certificate, death certificate, yeah, yung mga SENOMAR, tapos yung school documents niyo tulad ng, Form 137, diploma, certified true copy na galing sa school, yung CAV natin, yung TOR, yon. So ito po yung mga kailangan, yung mga pinapa-apostille natin lalo na 'pag mag-abroad po tayo. Yung PRC license natin or documents from the PRC, yung medical certificates natin, na gusto ng employer natin na ipa-apostille, ah, driver's license natin if gagamitin natin. So mga civil aviation, meron po kayo diyan, wala po akong masyadong alam nito. Now, certificate of employment, training, seminars, yung mga yun nga dapat bago tayo pa-apostille ng certificate of employment natin, pag galing po sa private institution, hindi po sa public kayo na employ, ipakana niyo po yan muna. Maggagawa po ako ng another video about this kind of first, okay? Bago nyo dalhin yung documents nyo papuntang DFA or bago kayo magpa-apostille. Now, if you have the special power of attorney, affidavit of consent, joint affidavit, kailangan ninyo din po yan ipakana first, okay? Meron po tayong video niyan sa susunod. And what are the other documents? Yun, ito po, scroll it down lang pati. So, DSWD clearance. So, gusto nyo na, for example, kung mga travel clearances ng mga bata, if pupunta kayo sa abroad, gano'n. So, I don't know clearly if they need an apostle one kasi sa amin kasi hindi naman namin pina-apostle nung pumunta yung anak ko dito sa abroad kasama ng daddy niya. At saka ito po, scroll it down. And then right after that, you are going to click next. At ilalagay niyo po dito kung sino yung nag-request um, ng mga documents na yan. Okay? Now, ito yung ano, please provide your contact information for the appointment. We will send you a copy of your appointment confirmation via email address. So, lahat po ng confirmation nyo, lahat ng
babayaran niyo, pupunta po yan lahat sa email address niyo. So if you are making these appointments for someone else, please indicate their contact details and take note that all the reminders and requirements will then apply to them. Kung kayo po yung nag-apply o kung kayo po ay inutusan lang, dapat po lahat ng um, contacts ay sa kanila po para sila po yung ma-notify. And then use the authorized representative details in this form. So the details of the documents owner shall be filled out in the next page. So ito po yung authorized representative dito. Tapos sa next page yun po yung kung kanino nyo po kinuha itong document. So for example, ikaw yung personal mo talaga, ikaw yung kukuha ng apostle mo, so yung pangalan mo dito ilalagay. Pero kung may inutusan ka, yung inutusan mo yung ilalagay mong pangalan po dito. Then right after that, click agree and click next. Pagkatapos na i-fill up niyo po yung information doon, magbibigay po ng 6 verification code sa email address na binigay nyo. So, sa akin, dito merong verification code na binigay. Sandali. Ilagay natin dito. Check mo yung email address nyo. Ilagay natin dito. It's 6. Okay, sorry. Hindi pala po pwede kasi bawal ito. So, ilagay nyo yung verification. Click verify. At saka dito, sino ba yung request, kayo ba, personal ba na pupunta po dito sa DFA? So, click self. Kung kayo po ay inutusan ng asawa nyo, so click spouse. Kung kayo po ay nag-request para sa nanay nyo, click mother. Kung kayo po ay yung lola at saka lolo na inutusan ng anak nyo, so para po yan sa mga apo nyo, so grandparent, grandchild, ganon. For example, sarili nyo naman ilalagay nyo dito. So, click self. Tapos, yung pangalan nyo po dito sa baba. And then, i-click continue. Right after that, lalabas itong authorized representative. So, yung pangalan na kukuha dito, ikaw mismo, yung pupunta doon, ilalagay na yung documents na kailangan nyo. For example, ipapa-apostle nyo yung CAV. Okay, scroll it down. Saan na ba dito? So, CHED certification, ganon. And then, add document. So, kung mayroon pa po kayong kailangan na document na ilalagay, add document po. Always remember na 5 document lang po yung allowable na pinapermit po ng DFA per transaction per person. So, for example, lagay natin yung um, DepEd certificate nyo, tapos yung NBI certificate nyo. Okay? For example, 5 na yan dyan or 3. Click next. After that, may makikita kayong slot po dito. So, for example, nito, February 20, may isang slot. So, February 24, may isang slot, may 40 slots na open dito. So, dito, sometimes, kasi yung per branch, meron lang silang allowable na documents na mapaprocess per day. So, kahit na may one slot dito kung allowable na documents nila na natitira is isa lang, hindi po yan maki-carry out sa masasabi nila na hindi ma-book itong slot na to. So pupunta kayo sa next slot which is for example February 24, 2026. Okay? So i-click nyo po yan, scroll it down. Dahil sa Iloilo po ako pupunta, i-check nyo po dito. But if you want to change the outlet, you can do that. So click lang change outlet. So for example, dahil magta-travel pa ako, i-click ko yung 1 o'clock. Okay? Pag naka-blue na yan, click next para ma-reserve nyo po yung appointment nyo. At saka i-review nyo po yung details nyo po dito.
kung ilang documents yung, kakailanganin niyo na ipa-apostille. Just like for example, meron akong tatlo, i-click niyo yung pangalan niyo dito, confirmation, lahat ng mga information po dito. 'Pag na-confirm niyo na po, na tama po lahat, click confirm. 'Yun. So, makikita niyo po 'yan dito. Your appointment has been temporarily reserved and is now pending for payment. Kailangan niyo po na bayaran po ito within 1 hour or automatically na canceled po ito. Okay? So, let's click next. Dito po 'yan makikita niyo kung, papaano po babayaran. So, either, GCash or, via bank or PayMaya like that. So, meron po tayong mga, online na mga pwede nating bayaran po within 1 hour. Okay. So, dahil 200 lang po ito, this is good for one document only. Tatlo po yung document na, um, ah, pina-schedule ko. So, meaning magbabayad pa po ako niyan ng additional na 400 doon pagdating ko sa, DFA. Ito po ay one document lang. So, hindi po 'yan total po ng document na ipapaano natin, apostle natin. So, that's all for now. Have a lovely day everyone. Bye.